Tutulog ako madaling araw. Pag narinig niya akong naghihilik, tapos siya naghehele ng bata doon, dadabog-dabog yan. Bigla na lang yung maglilitan niya, pagod na ako, buong araw ka nang wala, tulungan mo naman ako dito. Kala mo, palitan lang kaya tayo. Ako na lang magtrabaho, ikaw na nandito sa bahay. So kukunin ko yung baby, tatry ko patulugin, tapos papanoorin niya akong ganyan, makikita niya na parang wala akong kwenta. Hindi talaga makatulog sa akin yung mga bata. Kukunin na naman niya sa akin, baby. Ako na nga lang, wala talaga ako ibang masaan dito. Alam mo yung feeling ko, pagod na pagod din naman ako buong araw, nagtrabaho ako, andun ako sa kama, alam mo yung feeling ko, ako yung pinakawalang kwentang tatay sa buong mundo. During the first months, patol ako. Kaya ano gusto mong gawin ko? Hindi lang naman ikaw ang pagod. Pagod na pagod din naman ako sa trabaho. Pero doon sa mga pangatlong baby namin, hindi na ako pumapatol. Na-realize ko, hindi naman talaga siya galit sa akin. At naiintindihan ko din naman talaga, mahirap din yung ginagawa niya. Talagang pagod lang talaga siya. And she just needs to vent it out. Whenever she rants about her mom life, I hate it so much. Pero alam nyo, I also love it so much. Because despite of her ranting and complaining, she still does it anyway. Yung iba siguro sa inyo, pagod na kayo sa trabaho, kagagawa ng responsibilidad sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, sa negosyo, sa bahay. Gusto nyo na sumuko at bumitaw na lang sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, patuloy mong ginagawa yung kailangan mong gawin. You may be complaining and ranting, but at least you are not quitting. You are persevering in your calling. And I want you to remember this. God sees you struggle. He sees you complain. He sees your reluctance and resistance. But He sees your faithfulness all the more.